musta? So, Saturday unboxing na naman tayo. Ayoko magsabi pero feeling ko maganda tong keyboard na to. So, yes. At ang nandito ka. So, aluminum keyboard na naman. Medyo nahihilig tayo sa aluminum keyboard. One thing kasi tulad na nasabi ko dun sa nakaraan, which is Fury Cube. Sobrang solid ng keyboard na yun at ang mura niya na. Tignan natin kung tatapat to. Layout niya kasi nun is 68 keys. So, ito ngayon is 75. Check na rin natin presyo. Wait. 75. Mas mura to? 2,249. Well, original price niya is 2,499. Pero kasi, actually check natin yung pagkabibili tayo ngayon. Ay, wala naman eh. Sold out na eh. Oh, so, ubos na yung stock. Hindi ko alam kung kailan magkaroon, pero anyway, so ayun, bubuksan na natin. Baka sa ibang shop meron, pero so far, as of this recording, wala nang ibang wala nang stock dun sa shop na yun. Okay. Oops, medyo malaking box niya, no? Ito, tsaka nandito. Ay, hindi kita. Pero ito, papakita ko na sa inyo. Oops. In a bit. Okay. Ay, naku, natanggal. Nakadikit. Hindi ko kasalanan yan. Nakadikit na Hindi ako nagsira ng box. Parang nabala. Parang nabalatan. Alam mo yung nagtutuklap ka ng balat. Ito lang yung dapat yung tatanggalin mo kasi mang sakit. Okay. So, ito na nga yun. Buti nakakuha ako ng black. Well, buti kasi sana iniisip ko maganda. Mukha naman okay, mukhang promising naman, pero ayun na nga, inky yan, inky black 75, inky 75 black pala, sorry. Okay. Nandito na rin yung width niya. And then sticker position. Okay, box may ganun. Anyway, nasaan yung bukasan? Ito yung bukasan. Okay. Oopsie. Tapos may... Ayos wow, bigat. So, meron siyang outer box na hindi lang siya yung generic na box kasi usually yung mga brown box parang lagay lang talaga siya ng di ba? Pero yung may nakalagay na medyo may onting design. Pero ito yung Wow. Okay. Check nyo. Ganda. 5 ilalim. Specs na. Sa taas wala. Yung sticker lang. Pero yung ilalim. Wait. Ano rin pala to? Tri-mode din. Ang solid na ng mga aluminum keyboard ngayon pero na nga. So mechanical keyboard 75%, 81 keys. Double PBT keycaps, aluminum tempered, okay, PCB gasket na rin, solid. Wait! VIA pa? Okay. Parang solid nito. Kaso mukhang walang stock eh. Pero ito, meron silang find us on Elecfox may MY, Elecfox, Malaysia ba to? Naka-VIA! Actually, hindi na gagawin tayo separate video doon, pero okay. Nabubuksan. Dito na lang. Ito. Oops. Oopsie. Ayan, oopsie. Okay. Nice. Sorry commercial, parang hindi na ako para pagkatas ng video hindi na ako magliligpit. Okay, so Elecfox.
Tulad nung Fury Cube, aksidenteng natin nadaanan to habang nagsa-search ako ng keyboard. Uy. Pero, uy. Ang ganda ng ang ganda ng packaging. Hindi siya no? Hindi siya tinipid. So, accessory box, Inky 75, which is malamang kasama dito is yung white. Ito lang. Medyo, hindi ko to trip. Tsaka yung matte na Pero, ayos lang. Free na, libre naman at meron naman tayong kabeling gagamitin. Pero USB-A, USB-C, ewan ko kung bakit white. Sana black, kasi black yung keyboard, di ba? O, tapos yung dongle, yung dongle walang saksakan. Meron kang kasamang extra switches, wala na, after nun. Yan. Okay, so ito, standard na naman, di na natin titignan. Yung dongle na white din. Bakit white? Okay, and then lastly is yung switch. Check na natin tong switch. Okay, switch is SPM. Okay, SPM. Pero check na, sound check. Parang normal na standard linear switch. Okay. Oops. Balik na natin. Yan, okay. And then lastly, yung sige, balik na natin yung dongle. Hindi kasi baka di na naman gumana yung Yung last time hindi gumana yung kable, yung kung bakit, pero okay. So punta tayo sa keyboard. Yan, wow, bigat. Okay, ito yung keyboard, pero before pala nun, meron kasing wait lang, parang ganito rin itsura ng Okay, so FN, nakalagay na naman dyan yung mga kailangan pindutin. Ito. Nakalagay naman dito, no default function can be remapped through VIA. VIA, yung QMK/VIA. Ayun yung software na hindi mo na kailangan i-download. Pumunta ka lang sa site. Basta, separate video na lang yun. Pero anyway, so yan. Tapos meron Mac. Okay. Backspace, light control. Okay. Wala, parang mag-switch ng Windows and Mac. Button yata. Pero, okay. So, lagi nagtatanong ngayon naman, standard naman to, charging mode, low battery, the escape button, fully charged escape green. Okay. Why my win keys? Okay. Okay. Grabe. Solid ng mga keyboard ngayon. Ng aluminum keyboard specifically. Okay. Tingnan mo na meron pa siyang plastic cover. Wala kang makikitang gantong keyboard na gantong price before. Pero wow. Oops. Tingnan mo, naka-plastic pa. Ang solid. Ang ganda. Naka pa kita mo. Wow. Okay, so itong plastic rekta tapo na to, pero lilipit na natin to. Pag nalipit natin, wait, antayin nyo na saglit, sulit naman to. Tama na kayo sa paglipit kasi sulit naman tong keyboard na to. Ang problema nga lang is out of stock, pero feeling ko paglabas ng keyboard na to baka meron na uli. Sana actually dun sa specs pa lang panalo na. So boom. Wow. Siyempre, tatanggalin na natin yan. Oops. Meron namang butas dun. Boom! Okay. Uy! Ba't ganun? Meron din siyang pag-liters, medyo iba yung layout. Pero, may pag-liters din siya. At may... Tatanggalin ko na ba to? Mamaya na. So, punta muna tayo dito. Quick sound check. Solid talaga ng aluminum plus gasket combo. Hands down, man. Wala ka ng...
Isa pa. Babalikan ko to. Medyo hindi ko na rin napapansin to recently. Pero tingnan nyo yung FN, tsaka control. Ito yung sinasabi ko. Kasi di ba meron, may mga keyboards na meron yung maliliit lang. Alam mo yung maliliit na keycaps? Ito, binigay niya na yun. Ano yun, no? Tinanggal niya na extra space dito. Instead na yung tatlo na lalagay niya dito, control, yung parang copy na icon. Or alt or kung ano man nilalagay nila dito. Pero yan, FN tsaka control. Pero sana, hindi, ayos lang. Pwede naman yan. Pero FN dito, tapos okay sa akin, okay na rin. Tapos dito, delete. To sinitan nila. Actually, ganda nitong layout na to, Delete, home, end. Ito lang, home end. Pero pag nag-home end ka, medyo malayo. Medyo nakakapanibago, pero okay lang. Kasi usually pag ganyan, home end sa akin. Okay. Well, wala lang. Ano lang. Personal choice na lang yon. Pero, grabe. Tsaka ang ganda ng kulay nyo. Hindi, pag ganito hindi masyado makita. Pero, ito. Yan. Check nyo. Oops, dahan-dahan. Ang grabe. Okay, so sa taas, yung standard na USB port. Nasaan yung switch? Okay. Auto switch rin ba to? Wow, kung auto switch to, ayos. Walang switch. Paano bubuksan? Saan yung on? Uy, baka naman dito try mode. Walang switch eh. Paano isa-switch yung dongle or ano? Kasi una, wala kang power. Wait lang, kasi may mga ganito na nasa keycaps, nasa caps lock yun. Oh, ayun nga. Okay, so, hindi ko sure kung auto switch siya, pero eto nga, nasa caps lock yun. At ganito rin kasi yung, yung Mons Geek. Yung Mons Geek, nasa caps locks. Medyo hassle lang tong part na to, yan on-off na yan. Pero, that's fine. Okay. Kasi, alam mo yun, pag mag-switch ka, pero kung naka-wired ka, ayos lang. Pero kung naka-standard, wala lang. Kung gusto mo lang mag-switch, kailangan mo syempre ng keycap puller. Pero, okay lang. Parang pinalinis lang nila ng design. Okay. Feeling ko tanggalin na natin to. ASMR na natin ng, ito. Yap. Hindi siya pa siya medyo masakit sa tenga, pero wow, may pwede kang manalamin. Oh, ayos salamin yata talaga, hindi ayos to first time ko makakuha ng ganitong keyboard. First time na ang solid nito, men. With that, sige, open na natin to. Open. Testing. Uy. Ang dali niyang matanggal. Ganito yung feeling na sa GMK. Kumakapit sa keycaps. Pero, ito yung keycaps. Ano may keycaps? Ayan mga rough edges. Hindi, okay yung keycaps. Ayun. Yung switch, na-check na natin kanina. Tapos, ito yung loob. Yung gasket to. Yung mga gantong nahawakan ko. Ito lang. Hindi naman medyo slight lang kasi syempre kasi binibitbit ko pero kumakapit pero ang ganda lupit na salamin. So nagki-keyboard, nagta-type kang ganyan. Pare, medyo may dumi ka sa mukha. Wait lang, ito yung keyboard ko. Parang going back. Lupit nito Tsaka ang cute na black na foam. Aesthetic talaga. South facing. Basta, yung, wait lang, sasagutin na natin ang south at north facing. Facing. North facing. Keyboard. Okay. Images. Oh, ayan na. Okay, tama naman ako North facing pag nandun, di ba? South. Kasi,
may technique dun, may hack dun ng mga bata. Alam mo yung news. N-E-W. So, north, east, well, kung nakatingin ka dyan, ito yung north, east, west, south. So, south facing to. South facing. Pero going back, ganito yung vibes nung sa JMK pagkakatanda ko. Kasi, yun nga, meron malambot yung gasket niya. Kaya pag tinatanggal lang, testing pa natin isa. Ayun, no, sumasama. Pero hindi naman siya bad thing, ano lang, madali lang tanggalin yung. Hindi ko nga alam kung maganda or mapangit yun, pero kasi for the record, hindi ko masyado yung trip yung ganun. Mas maganda yung medyo may firm ng onte para wala lang. Okay, anyway. So, typing test na tayo. Suwabe, oh. 5 pins pala siya. Okay. Game. Typing test. Okay. Saan na gumana? Kasi yung nakaraan nga, di ba, nag-low power. Pero, okay, wait lang. I-focus muna natin para wala lumalabas ng mga message. And, typing uy, gedli. Okay. Oops. Check. Naka-off Naka-off. Pero dapat kasi mag-off siya ng pusa. Naka-off. So, hindi ko matandaan kung ano yung toggle. Wait lang. Hindi ko alam matandaan kung ano yung toggle nung word. Hulaan na natin. Wala. Wala siya sa choices. Bakit? So, ito na yung part na babalikan natin yung manual. Kasi sabi ko na dapat tinignan na natin kanina. Hindi naman natin alam. So, toggle. Wait, meron pa siyang anong ganito. Late. Talaga? F&H, caps lock. Enable ultra low latency mode. Okay, wow. Bluetooth, medyo malag. So, yung dongle 3, wired. Actually, hindi mo siya masyado mararamdaman yan pero, okay. So, paano ako magsiswitch? Nasaan na? Wait lang. Okay. Ito. FN tab. Ang galing So, FN tab lang yung niya. Switch niya ng. Okay. Testing nga natin. Baka naman. Hindi na nimala sa manual. Okay. FN tab. Galing. First time ko rin yun. Maka-experience ng ganun. Yung keyboard is usually kasi either yung F1, 2, 3, or 4 and then or 1, 2, 3 or yung QWE. Hindi ko mahulaan kasi FN tab pala. Pero lumalabas na naman yung uses too much power. Naku, kailangan natin ng kable. Hindi rin kasi gumana tong ganito last time kinonect natin. Okay. Hindi, sige. Testing natin, papadaanin natin. Gagamitin natin yung. Medyo tumagal pero ito na testing na natin. Bakit yung mga aluminum keyboard nagkakaroon ng gantong issue sa low power? Hindi naman siya issue pero hindi siya gumagana ng. Tinabi-tabi ko pa. Gagamitin din naman. Ito. Yung mga aluminum keyboard, yung pangalawang aluminum keyboard ko na to, lumalabas ng no power. Okay, so tabi na natin tong ginagamit kong kable kasi hindi nga siya gumagana. Pero yan, papatali natin sa dongle. And then USB-A, papuntang keyboard, ay sa dongle. Tapos USB-C, papunta dito. Okay. Okay. Weird. Pero gumana siya using yung gantong setup.
So, hindi lang specifically sa keyboard, sa kable to, kahit anong kable na USB-A, yung keyboard, yung normal data cable. So, gagana yan. Pero check muna natin pala bago natin sabihin yun. Oops. Ay, wala. Uy. Okay, gumagana. Pero yan. Okay, restart. Ayaw mo mag-restart, men. Okay. Restart. Okay. So, game typing test na tayo. May sablay. Pero, anyway, familiar ako, kaya medyo mataas ng onte. Medyo familiar ako dun sa layout. Sa layout, tsaka yun sa keycaps. Kaya, ang swabe ng typing sa akin, typing experience, kasi mas sanay ako sa gantong layout ng keyboard. Bukod sa ganito, tsaka dun sa 87 keys, kaya medyo mabilis ng bahagya. Unlike yung pag nagte-testing tayo kasi ng ibang keyboard, medyo mabagal na. Naglalaro lang na nasa 90 kasi medyo nangangapa ako kasi lalo na yung, kumbaga pag yung reach ko ng key, from one keycap to another, like ito, pipindutin natin. Pero nagigets yun yung sinasabi ko. Yun nga, medyo familiar ako kaya mas mataas, mas mabilis ng onti yung typing test. Pero rin, kung naririnig nyo yung typing, ang ganda ng typing feels niya. Solid. 2.4. Magkano to? Kasi, ito pala yung cellphone. Nahanap ko yung cellphone. Solid. Magkano to? Oops. 2,499. Pero kung nakuha nga natin siya ng 2,249 or 2,250, wala nang ganito ngayon. Inky 75. Ang ganda nito. Inky 75. Oh, yun lang. Ayun ang problema nitong keyboard na to. Mukhang wala na siyang stock. Siguro, check na lang kayo. Aksidente ko lang talaga, nadaanan ko lang din siya. Tulad nga nasabi ko, kasi mahilig ako mag-check sa Shopee kung anong bibilin or makikita at kung ano man magagamit ko. Pero, sobrang worth it nitong keyboard na to. Out of the box experience, lagi kong sinasabi, kasi sa mga keyboard ngayon, medyo humahaba. Sa mga keyboard ngayon, kadalasan, gusto mo yung pagkabili mo, gumagana na agad, diba? Kasi kung hindi naman yung ganyan yung hanap mo, bibili ka ng base kit. Which is, pagkabili mo ng base kit, bibili ka ng switch, bibili ka ng keycaps. Pero, yun is yung mga medyo may experience na. Yun pero, dun ako nagsimula. Yun yung sa Packer ko. Pero, again, ibang story na to. Pero kasi ito, out of box experience mo, sobrang solid na. Plus, aluminum pa. One thing lang, hindi para sa lahat yung aluminum. Kasi, again, medyo mabigat to. Ngayon, kung balak mong ginagalaw-galaw, hindi advisable. Pero kasi kung naka-steady lang siyang ganyan at okay lang naman sa'yo na medyo, actually hindi medyo, mabigat talaga siya, ito aluminum. Pero promise, yung quality, yung keycaps, yung switch, actually buong unit mismo sobrang solid nito. So kung tatanong yung recommended, yes, yung pala hindi ko na-check yung auto switch. Pero siguro pag may nagtanong na lang, sasagutin ko na lang, just check ko na lang kasi medyo mahaba na yung video. Pero again, sobrang solid nito. Inky 75, nasa top choices natin to. Grabe yung mga keyboard 2024, no? So, anyway, so yan lang guys. Bye-bye na and babu!